Sabihin mo kung gano'n. Merong, ito yung mga binibenta ng mga honey, no? Yung honey from bee. Ngayon, paano natin malalaman kung yan ay tunay o hindi na honey? Merong pamamaraan. Halimbawa, gaya nito, bubuhos ka ng konti, yan, yun na. Sa isang platong puting-puti at bilog na plato. Ngayon, kailangan meron kang tubig. Lagay mo yung tubig dito, yan. Yan, malalaman natin kung tunay na honey yan. No? Kasi gagawin natin, paikutin natin yung tubig. Yan. Paikot kang paikot. Ngayon, yung pugad ng honey ay hindi ba meron kayong makikita mga octagon, no? Octagon. Ngayon, dahil pinaiikot natin ganyan, makikita nyo kung octagon. Kung meron siyang konti, pero dito malalaman natin na hindi siya puro-puro na honey. Maaaring may kasamang asukal. No? Ngayon, kasi dapat ito, merong lalabas ng mga octagon. Meron nga, pero malabong-malabo lang eh. Kaya hindi siya masyadong tunay na honey. Lagyan kaya natin ito. I-try naman natin itong isa. Pero, hindi ko pinapakita yung brand kasi baka mamaya magalit sa atin, sabihin na ninira tayo, no? Kaya lang, tinuturo ko lang sa inyo paano natin malalaman kung tunay yung honey. Yan. Kasi kung may pili tayo, baka gamot sa diabetes yan, yung honey, kahit matamis yan. Pero ang problema, baka mamaya asukal lang pala, gawa sa asukal. Eh di, kawawa rin tayo, di ba? Ganoon. Yan, ang tunay na honey. Oh, kita nyo. Ika, tutok natin ang camera. Kita nyo, meron mga octagon doon. Kasi yung honey, ay sabihin na natin ito talagang ginawa ng Diyos na makapagpagaling ng mga karamdaman. Pero talagang amazing kasi pag pinaikot mo, makakagawa ka ng mga octagon na kamukha ng kanilang bahay, ano? Yung pugad ng honey. Ayun, no? Ayan, lumalabas yung octagon. Ayun. Oh. Ano, ibig sabihin, mas tunay na honey ito kaysa dito sa isa na to. Ano? Ito, medyo dangerous na inumin kasi more on sugar siya. Maaaring hinaluan ng konting honey, pero more on sugar. So, kung anti-diabetes ang tatawagin, hindi reliable. Delikado, tataas yung ating sugar lalo. Hanggang dito na lamang po at sana may natutunan kayo.